Na-expose na kami sa mga madaming properties. Kaya ang ending, wala kaming nasimulan. Hindi lang sa love life nang nangyari ang ghosting sa real estate din or sa mundo ng sales. Meron akong na-encounter na client na na-tripping ko na-discuss ko na yung mga kailangan niyang malaman. Magsasign na lang ng reservation. Nakapag-hold na nga kami ng unit Pero in the end, hindi natuloy. Pero I've learned na I must not dwell on that phase for too long. Hi guys. Ayan. Ayan. Before ko simulan si Realty Buddy, kami kasi ng wife ko were into real estate investing na. And na-experience talaga namin first hand how confusing things can be. Lalo pag nag-umpisa ka pa lang, hindi mo alam kung sino yung taong makakausap mo na makakatulong sa'yo. And syempre, mapagkakatiwalaan dito sa investment mo And dumating sa point na sobrang challenging niya kasi ang dami mong kailangang intindihin, yung mga paperworks, yung mga payment terms. Ang dami na naming na-tripping. Kumbaga, na-expose na kami sa mga madaming properties. Kaya ang ending, wala kaming nasimulan. Kaya sabi ko sa sarili ko that time, I want to be the kind of broker that we needed back then. Yung mag-guide sa'yo, yung makakatulong mo sa magiging investment mo dito sa real estate. Kasi niniwala ako na dito sa real estate, hindi lang dapat puro benta. It's not just about selling. It's about building trust. And Realty Buddy is someone you can trust. Masasabi ko lang kahit iba yung industry ko ngayon sa previous profession ko, okay lang. Kasi kahit mag-start ako from scratch, kasi from electronics engineer to real estate broker, sobrang layo Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang Kasi sometimes, the hardest move is the most fulfilling one. And hindi ko talaga nakita yung growth na gusto ko para sa sarili ko sa loob ng office. It was when I was out in the field. Yung kumakausap ba? Yung kumakausap ng mga clients, nakikinig ng mga stories nila. And doon ko naramdaman na, ay, mas mag-grow ako dito. And na-observe ko sa sarili ko na I get inspired easily. Yung tipong magkukwento ka lang sa akin ng goals mo, talagang na-inspire na ako kaagad. And isa yun sa mga nagiging drive ko dito sa industry na to. And for me, fulfilling talaga yung makatulong and maging part ng journey nila dito sa real estate. Actually, meron akong dalawang most unforgettable experience. First is when I closed my first 10 million property sale. Sobrang bilis kasi niya nangyari and everything just flowed smoothly. Sabi ko sa sarili ko that time na pa-thank you Lord talaga ako kasi thank you Lord for giving me this opportunity na natutulungan ako and at the same time nakakatulong ako. At hindi nangyari yun dahil sa magaling na ako or swerte ako. It happened because I truly listened to what my clients needs. Kasi dito sa mundo ng sales, it's all about listening talaga And doon ko na-realize na how powerful listening is. Kasi ako, when I listen, I understand. And when I understand, that's when I'll know how I can help. And then yung pangalawa naman, time kong kumausap ng foreign client. Grabe to kasi sobrang anxious ko that time Kasi unang-una, language barrier. Kaya ko po mag-English all throughout the call. Then pangalawa is, iba na yung perspective nito sa investment So paano ko siya ma-educate na maganda mag-invest dito sa Philippines. Pero at the end of the call, sabi ko sa sarili ko, okay lang kahit hindi na siya mag-invest. Kasi ang fulfillment ko naman that time is, kaya ko naman palang kumausap ng foreign client. And na-realize ko na ako lang talaga yung nagsiset ng limiting belief ko. Yung baka hindi ko pa kaya mag-close ng high-value properties or hindi ko kayang kumausap ng mga foreign clients, only the seasoned brokers lang yung kayang kumausap ng iba't ibang clients. Pero the truth is, it's not about how long you've been in the industry. It's how well we connect to the client. And from those experiences, hindi lang siya nakatulong sa akin para mag-build ng portfolio ko dito sa industry na to. It really helped me grow as the Realty Buddy. Oo naman. Actually, sabi ko nga, hindi lang sa love life nang nangyari ang ghosting sa real estate din or sa mundo ng sales. Meron akong na-encounter na client na na-tripping ko na-discuss ko na yung mga kailangan niyang malaman. Magsasign na lang ng reservation. Nakapag-hold na nga kami ng unit Pero in the end, hindi natuloy. Pero I've learned na I must not dwell on that phase for too long. Yung tipong shift agad ng focus. And I believe what we focus on expands So, mag-focus lang tayo on what really matters. And always protect your energy. Kasi the energy we emit is the energy we attract. So if we stay frustrated and negative, we attract the same kind of people. Pero if we show with good energy and with genuine intention to help, the right people will come. Ako kasi na-envision ko si The Realty Buddy to be one of those realtors na gustong ma-revolutionize yung real estate industry. Yung gustong ma-uplift yung real estate profession Yung hindi porket broker ka, magbebenta-benta lang yan, mga mission lang yan. Pero it's someone who you can depend on.
yung mapagkakatiwalaan mo dito sa investment mo. And na-share ko nga sa inyo kanina, I started out as an investor din. So I know how overwhelming real estate can be. Lalo na kapag mag-isa ka lang, but Realty Buddy is there to guide you in every step of the way. Realty Buddy can be your partner, your friend, and your buddy dito sa real estate journey mo. This is Mike, your Realty Buddy. Let me help you with your property investment.